Hinahamon ko nga lang suntukan yun eh. Ha? Hinahamon ko na suntukan yun. Pero sa labas ng Kongres, huwag sa loob. Kasi makukuntim ako. Makukuntim ako. Magsuntukan kami. O kaya, pumili sa dalawa. Magsuntukan kami. Or magdibati kami. Martin Romualdez. Pwede bang paki-explain mo yung 2 billion? Martin? Sarap makipagsilya. Buwan naman yung hindi mga kain. Wala kayo sa buhay niyo Alright. Alright. Itong mga nakarang araw, nagkaroon ng manifesto ang mga ex-general saka mga nasa serbisyo pa na militar at mga pulis about sa nagkabinbin na budget sa 2025. Sinabi ng Presidente BBM na pinag-aaralan kasi marami nagsasabi na taong bayan, lahat halos, na itong budget na to ay most corrupt budget of all time ng Pilipinas. So, yun nga, nagkaroon ng manifesto, dumagda yung mga ex-general saka mga low ranking general, colonel, ganyan pa baba, mga nasa serbisyo pa, pero karamihan mga mga wala na sa serbisyo. Nagkaroon sila ng manifesto, nilagda nila, humiling sila sa presidente na imbis na i-review yung budget, ibalik sa bicameral conference committee para ayusin, kasi nga maraming mga budget na maraming ahensya na tinanggalan ng budget saka binawasan, tapos dinagdag sa DPWH saka sa AKAP. So yun, until now, kasi bukas yata lalagdaan na ni PBBM, December 30 bukas, Lunes, diba? December 30 ba bukas? Tama, December 30 bukas, Lunes. So titingnan natin kung ano mangyari, kung na-review na ba ng maayos yun, kasi sa tingin ko kahit pa-reviewin nila yun, labag pa rin sa konstitusyon, kasi yung nangyari nga sa PhilHealth, siniro lang yung subsidy, doon pa lang may paglabag lang. Hindi na pwedeng lagyan ulit yung PhilHealth sa subsidy kasi nakasiro na yun eh. Hindi na pwedeng magawa ng paraan yun. So tingnan natin, merong mga general na nagbablog, talagang nagsasabi na time na para arisin si PBBM. Handa na ang sambayanang Pilipino para patalsikin ang ating Pangulo na responsibilidad na Pangulo, irresponsably. Pero naisip ko nga, saan ba nagmula at bakit nagkaganito ang ating bayan, nating balikan? Sa panahon ni dati Pangulong Duterte, masaya ang Pilipinas. Ang hindi lang masaya, yung mga drug addict at sa mga abuso. Yun lang naman ang nakikita kong may problema kay Pangulong Duterte, yung mga involved sa drugs, MUP man o in the government employee o government officer, at ang Partido Komunista. Ang Partido Komunista ay humina na siya sa panahon hindi ko humina. Although nakikita ko may power pa sila, pero malaking ang tawag nito, malaking epekto yung ginawang konsepto NTF-ELCAC. So, sa panahon na ngayong bagong administrasyon, bumalik uli. Pero sinisigurado namin ni Supremo, ni General Dado Enrique, sisiguraduhin namin ang lahat ng problema ng ating bayan ay gagawin namin sa abot ng aming makakaya. Pero kailangan namin ang suporta ng taong bayan. Ano ang una naming
prioridad. Normally, revolutionary government, para lahat ng mga plano namin ni Supremo at plano kung sino man ang mahalal na Pangulo ay tutulungan namin. Pero mayroon kami plataforma na ito ang ipipresent namin na mga gusto namin mangyari sa bansang Pilipinas. Kasi nga kami ang gagawa ng paraan na mapatalsik ang Pangulong Marcos Jr. So kinakailangan kami rin ang isa sa magre-rekomenda ng mga prioridad para ayusin ang ating bansang Pilipinas. Is corruption. Once na-solve natin ang corruption, initially, we already success sa ating mga pangarap sa buhay. Pangalawa, ang addict, ang droga. Ang pangatlo ay ang Communist Party of the Philippines, the terrorist. Yun yung mga priority namin. Maliban dyan, ano ba ang dapat nating i-abolish? Ang Comelec. Comelec ang isang dahilan. Kaya puro kasama na rin corruption at saka pag-aabuso. Kung may pera ka, lalo na sa party list, as base sa aking kalaman kung mayroon kang 70 million, sigurado ng party list ka na. Mayroon ka ng party list ka na. Party list ng maghukay ng lupa. Panalo yan. Basta mayroon ka lang 70 million. Ang party list kasi, party yan ng mga mayayaman. Bakit? Bakit party ng mayayaman? Meron sila 70 million eh. Paano yung mahirap? Hindi na makapag-service sa bayan, natutuong talagang mag-service yun. So, i-abolish natin ang Comelec at aayusin natin ang eleksyon. Ang sabi nga ni Supremo, magtatayo na tayo ng Leadership Academy for Politics, for Politics of Politician. So, yun ang priority. Hindi gagastos ang mga kandidato para hindi magsimula ng korupsyon. Pag kahit piso gumastos aayusin natin ang Comelec. At sinisigurado namin na mayroong pagbabago sa Pilipinas. Pangalawa, na hindi natin nabanggit, ang Commission on Human Rights, wala yan silbi. Although noon, naniniwala ako na Commission on Human Rights ay para sa patas na pananaw. Hindi patas eh. Katulad ngayon, walang Commission on Human Rights ngayon. Di ba karapatan yung nangyayari sa Congress? Hindi ba pwede pasukan ng Congress? Yun yung inaabuso ang karapatan ng isang tao? Di ba abuso yun ang tawag? Bakit walang nagtatanggol na i-remind yung Congress? Because Commission on Human Rights is a separate institution. Bakit hindi sila namumuna? Katulad ng Commission on Election, Commission on Audit. Putres na mga ahin siya ng mga commission to eh. Commission ko to sa NPA. Anong silbi nyo? Commission of Appointment, Commission on Audit, Commission on Human Rights, Commission of Election, ano pa, mga commission. Lahat ng mga commission na yan, isara yan. Di putres na yan. Walang silbi. Commission of Appointment, alisin na rin yan. Because of that Commission of Election, at may mga tarantado dyan sa Commission of Election, lalo ng inyo pinaapektuhan ang kanilang performance of mission. Dahil ang iba,
takot, ang iba, masira ang career, at wala. Tignan mo si General Palparan, wala siyang pakialam sa Commission on Human Rights. As long, alam niya ang ginagawa niyang tama. O bakit na-promote rin siya ng Major General? Dahil ang kay General Palparan is priority niya yung trabaho niya, hindi yung kanyang karir. Nakita ko yung General Palparan, hindi karir ang iniisip niya, kung hindi pagserbisyo ng tama sa taong bayan. Why? He is very effective on insurgency. Simple lang yung kanyang taktika. You follow o you adopt the concept of mamamatay tao. Komunista. Pero hindi, actually, naging masama lang siya dahil nga may kalaban siya ang mga makakaliwa. So nasisira ang kanyang pangalan, Verdugo. Pero ganun pa man, marami pa rin naniniwala sa Pilipinas. Parang ganun yan sa Duterte. Parang ganun rin sa Duterte. Pilit nilang pabawiin ang pangalan Duterte, pero ang nangyayari, kabaliktaran ang nangyayari, lalong tumataas ang moralidad ng Duterte dahil sa support ng taong bayan. Taong bayan ngayon ang kikilos. Dahil nung panahon ng Congress, mga SONA, ang daming palakpakan ng mga congressmen. Bakit? In 300 congressmen, ilan lang na bago dyan? Sabihin natin, 50 lang. 250, nandyan pa rin. Sila pa rin. Bakit sila pa rin? Dahil sila ay may pera. Sila ang may pera, kaya nandyan pa rin sila. So, aalisin natin yung sistema na yan. So, yun yung mga nakikita kong babaguhin natin, mga kaibigan. So, nag-iisip nga ako kung ano ang mga tinatawag na elders. Ang gusto ko mga pare, pero hindi rin maasahan ng mga ibang pare. Hindi ko nilalahat. Ang hirap maghanap ng taong mapagkatiwalaan para sa taong bayan. Napakahirap maghanap sa tutulang. Kaya nga kami ni Supremo, malit na bagay na controversial, lalo na sa pera. Kasi hindi yan ang linya namin magnakaw. Tandaan nyo yan. Hindi niya magnakaw. Yan yung na alisin natin. Kasi pag naalis ang corruption sa Pilipinas, unlad ang Pilipinas at wala ng bangayan ng politician. It because of money, maraming bangayan na politika. So wala na magagawa ng mga sakim sa kapangyarihan. Wala na. Because ang makakalaban nila, yung Pilipino na hindi naghangad magpayaman. Ang hangad niya lang ay tumulong sa bayan. It's now. Yan yung pagkakataon ng mahihirap na walang pera. Pwede na kayong tumakbo. The next election. Yan ang priority natin. Kung mababago natin ang gobyerno ngayon, mapatalsik natin si Marcos, hindi natin itutulad sa EDSA 1, EDSA 2. Bangungot yung dalawa na yan. EDSA 1, EDSA 2. Nagpalit ng Pangulo, pero yung sistema hindi pinalitan. Ganun pa rin yan. Yung sistema pa rin na yan, yun pa rin yan. Kasi, nagrevolusyon, nagpalit ng Pangulo, pero yung sistema hindi pinalitan. Because ayaw rin nila maapektuhan. Time of core. Pinatarsik nila yung minamahal kong Marcos Sr. Hindi junior tarantado yung junior. Barumbado yan. Walang kwentang Pangulo yan. Pero yung tatay niya, hindi ko yan itatabla. Ipaglaban ko ng patay yung kanyang ama. Kaya lang, problema, napektuhan ang inyong ama dahil sa kagaguhan nyo. Pag
ginatungan ko si Supremo na itatapon na yung bangkay na yan ng Pangulong Marcos Sr., ay wala na akong magagawa dahil sa galit niya. Kahit idol ko, kahit siya nagpaaral sa akin ng kolehiyo. Hindi kayo makalimutan nang dahil kay Marcos Sr., napaaral ako ng kolehiyo noong nasa Ranger ako. Kaya malaki ang utang ko na loob sa Marcos. Kaya nung eleksyon, talagang nagpursige ako, natulungan ko. Ha? Kaya sabi na nga ni Colonel Samonte, sabi niya, Jun, tulungan natin si Bongbong Marcos. Oh sir, maganda yun sir. Mayroon na ako ng mga na-organize na sir. Pwede kong i-volunteer to. Nung wala pang Marcos, naka-organize na ako ng mga umaabot na siguro ng mga 100,000, ano? 100,000. Marami na membro. Ganun na yung plataforma ng FGF. Iba nga lang pangalan ko, Vanguard of Democracy. Okay. Pagpasok ng January, bumulusok, umabot ng milyon. Kasi nga, inaasahan nila yung ginto ni Marcos. Kaya sabi ni Supreme, ang gagamit, ano? Ginto ang inaasahan, kaya dumami kami. Tapos ngayon ang nanalo, walang binigay kahit piso. Sabi niya, nabudol tayo sir, nabudol. Pero ako, hindi ako nakukonsider na mabudol. Kasi bakit hanggang doon lang ba tayo? Sabi ko. Wala, nagtiis ako. So, ganun ang nangyari sa akin. Kaya malaking utang na loob ko talaga sa Marcos. Pero dahil nga lang sa napansin ko na parang hindi na totoo at minumuran ako ng grupo ko. Ginamit ko kasi sila na wala na ganun, akala nila ako nagkapera. Naniwala na lang sila nung binabanatan ko na ang Marcos. Binanatan ko ang mga Marcos. Sabi ko, parang walang pupuntahan ng gobyerno. Pag tinatanong ko si Colonel Samonte, sir, kamusta na napagkasunduan? Medyo mabagal kasi ganito. Di ba sir, si First Lady ang may kagagawa nito? Sabi sa akin. Oo nga, si First Lady. So, napagdugtong-dugtong ko talaga. Ang nagpapatakbo ng gobyerno, si First Lady. At ang pinaka-tarantado talaga sa lahat, sa ngayong ang Romualdez. Si Martin Romualdez. Inaamog ko nga lang suntukan yun eh. Inaamog ko na suntukan yun. Pero sa labas ng Congress, huwag sa loob. Kasi makukuntim ako. Makukuntim ako. Magsuntukan kami. O kaya, pumili sa dalawa. Magsuntukan kami or magdibati kami. Martin Romualdez, sir, pwede bang paki-explain mo yung 2 billion? Yung 2 billion ba, na hindi nyo naubos na budget ba, na sinasabi nung dalawa ni Dr. Badoy at saka ni Eric, kaya nga napatalsik nyo, na-contempt nyo kasi pinag-initan nyo dahil inilabas niya yung 2 billion na hindi nyo maipaliwanag. Ang galing nyo, ano? Ang galing nyo. Ang galing nyo manggago. Ang galing nyo. Sarap nyo talaga, oo. Martin? Sarap ng kapagsiglugan.